Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So guys, itong ating pag-usapan ngayon ay itong vegetable farm workers, At ito po ay nasa mission sa British Columbia. And again, sabi ko sa inyo, sana po ay mapanood ninyo buo ito ating video upang kayo nga ay magkaroon ng ideya kung kayo ba ay qualify o hindi dito sa trabaho, So again, ito po ay puntahan natin sa job bank at titingnan natin. So guys, ito po ay vegetable farm workers at ito ay nakapost dito sa job bank. Ito po ay nasa mission sa British Columbia at 4 kataong kinakailangan. Ito po ay na-verify na ni job bank. Okay? So again, ang kanilang overview dito, itong ang English, no degree, certificate or diploma. Kung kayo man ay may mga 1 year or less than 2 years work experience, subukan nyo ito mag-apply. Subalit ito nga sinasabi sa inyo, na kung kayo man ay mag-apply dito, importante na basahin nyo muna itong ang task and responsibilities kung kayo ba ay qualify dito. Okay? So, kung kayo man ay may kagayang ganitong trabaho, then ilagay nyo sa inyong resume at napaka-advantage po to. Okay? So, ngayon guys, ito po ang kanilang responsibilities sa task. Cleaning crops, greenhouse cleaning, mga maintain and manage growth of vines, canopy and grapes, plant, cultivate, and irrigation crops, and then vegetable weeding, clean work area, harvest crops, and then operate and maintain farm machinery and equipment. Okay? And again, ang kanila ditong mga types of crops ay mga cabbage, carrots, cucumber, garlic, melon, tomato, potatoes, and vegetables. So again, sinasabi ko sa inyo na importante na kayo ay magbasa at kung kayo man sa tingin nyo ay kayo qualified dito sa trabaho, subukan nyo mag-apply. Dahil napakaganda na ang inyong resume ay magmamatch doon sa hinahanap na responsibilities ng employer. Dahil ang mga employer, sabi ko sa inyo na sila ay magbabasa ng inyong mga resume. Napakarami pong chine-check ko ng mga resume dito nga sa ating Facebook at talagang kulang pa. Ang kanilang tasks and responsibilities talaga yun ang napakalaking bagay na ayusin ninyo. Dahil ang employer, like for example, mayroon akong chinek na caregiver, Ang linagay lang niya, caregiver. Wala siyang tasks and responsibilities bilang isang caregiver. So, importante, isulat nyo lahat. Dahil ang employer ay diyan nagbabase na kayo or kayo man ay may klaseng ganitong trabaho, then matanggap kayo. Diba? So, kung kayo lang may naglalagay lang kayo ng welder, ano yun? Hulaan ni employer kung ano ginagawa nyo? Hindi. Diba? So, kaya nga sinasabi sa inyo na malaking bagay itong ating mga video dito, itong ating mga tips na binibigay, dahil ito po ay basihan sa aking mga experience sa pag-apply ng trabaho dito sa Canada. And again, sinasabi sa inyo lagi na tayo ay magiging competitive, Ang ibig sabihin po niyan na ang ating mga resume ay ayusin natin. Kung mag-apply tayo sa Canada, importante meron tayong work experience. Dahil kung wala tayong work experience dito, ang daming nag-a-apply sa same position at bakit ikaw ang pipiliin na wala kang work experience? Ang daming nag-apply na may mga work experience, di syempre sila uunahin. Di po ba? Di ba? So again, sabi sa inyo, sana po ay nakatulong to sa inyo, ito ating mga video, makagawa man na kayo ng gabay kung paano mag-apply dito. Dahil napakalaking bagay na ayusin ninyo. Kung kayo man ay nagbalak na gusto talaga nyo pumunta sa Canada, ayusin nyo. Una pa lang ang resume, ayusin ninyo. Kasi pag mali ang resume, basura. Nagsasayang lang kayo ng oras at panahon nyo, tapos sa wala. Dahil ang daming nagko-comment sa ating Facebook na, Kuya Noy, pang ilan na itong apply ko, wala pa rin talaga. So, resume ang problema dyan. Okay? So, but again, sabi ko sa inyo guys, comment lang kayo at sana po ay ma-follow niyo at meron ako YouTube channel, Noy Tips Vlog, na sana ay makapag-subscribe kayo dyan. Subalit ganun pa man, maraming salamat sa inyong lahat.